Narito na ang may init na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Dalawang katao patay sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Apalit, Pampanga. Binahang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Ninakawan habang nasa evacuation center ang mga may-ari. Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales. Muling umapaw. Ilang gusali ng lokal na pamahalaan binaha. At bakit kaya may tila pa side-eye ang fur baby na ito sa Nueva Ecija? Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Binahang bahay sa Calasiao, Pangasinan, ninakawan habang nasa evacuation center ang mga may-ari. Nakaalerto si Jay Torida. Dahil sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo, binaha ang maraming lugar sa Pangasinan, kabilang na ang bayan ng Calasiao. Isa sa mga pinakanalubog sa baha ang barangay Talibao, kaya lumikas ang mga apektadong residente, kasama na si Winnie Soriano at ang kanyang pamilya. Pero habang nasa evacuation center, walang kamalay-malay ang mag-anak ni Winnie na pinasok na pala ng kawatan ang kanilang bahay. Nilimas ng hindi pa nakikilalang sospek ang halos 8,000 pesos na halaga ng mga panindang bigas, frozen products at pera. Nalaman na lang na may-ari ng bahay noong makauwi sila mula sa evacuation center noong Sabado. Labis ang panlulumo niya sa pangyayari. Inatap ko lahat ng Durabox ko ng baka sakaling wala talaga. Okay lang naman po sana kahit kinuha sana yung bigas o frozen. Walang problema basta sana na po yung pera ko kasi panimula pa sana ako. Hindi na inireport sa pulisya ang insidente. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, lagi nilang pinapaalalahanan ang mga residente na tiyaking nakasara ang kanilang mga bahay tuwing umaalis upang hindi pasukin ng kawatan. Ingat po tayo dahil hindi po natin alam na kung wala tayo sa bahay, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya dapat kung ano yung mga gamit natin na mahalaga, dapat nating i-safe. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang dalawang katao sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Apalit, Pampanga. Nagbabalik sa report, CJ Torida. Nagmamadaling naghanda ng inflatable boat ang rescue personnel ng MDRRMO matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang 19 anyos na lalaking nalunod sa barangay Colgante, Apalit, Pampanga kahapon. Agad nagsagawa ng search operation ang mga rescuer. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan at na-recover ang bangkay ng biktima. Naliligo yung mga bata, apat sila. Napunta sila dun sa malalim, hindi marunong lumangoy yata yung mga kasama niya. Kung nakakuha namin, matagal na eh. Almost an hour na underwater yung body ng bata. Isa pang insidente ng pagkalunod ang naitala naman sa Balukog Bypass sa parehong bayan. Isang 14 anyos na binatilyo mula Pungo, Kalumpit, Bulacan ang nalunod matapos umunong masipsip sa isang concrete pipe. Ayon sa paunang impormasyon, alas 8 ng umaga nang magtungo sa lugar ang biktima kasama ang dalawa niyang kaibigan para magbisikleta. Pero habang naroon, napunta umano ang bata sa bahagi ng tubig kung saan siya nahigop papasok sa concrete pipe ng mini dam sa lugar. Bike daw sila, sabi nung nanay niya eh. Niyaya siya ng mga kaibigan niya. Kaya siguro nainggan niya, maraming naliligo. Nakiligo na rin. Mabilis ang agos kasi. May cross pipe doon sa bypass road. So yung tubig rumarga sa mabilis. Agad nagsagawa ng rescue operation ang mga naroon at sinubukan ding ECPR ang biktima pero hindi na siya naisalba. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng dalawang biktima. Dahil sa magkasunod na insidente ng pagkalunod, nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at umiwas sa mga binahang lugar at iba pang mapanganib na bahagi ng tubig upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Nag-utos na rin ang LGU sa mga barangay na pagbawalan ang pagligo sa mga ilog at maging sa mga baha ngayong nararanasan ang masamang panahon. CJ Torida, One North Central Luzon.
Assessment sa mga binahang paaralan, nakatakdang isagawa ng DepEd 1 bago magbalik eskwela ang mga learner. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Halos 3 linggo nang suspendido ang face-to-face classes sa mga paaralan dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Binaha ang ilang eskwelahan. Magsasagawa raw ang DepEd Regional Office 1 ng malawakang assessment bago magbalik eskwela ang mga learner. Mahalaga raw na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, ganun din ng mga guro. Kapag ang assessment po nila, ma'am, ay pwede na pong bumalik yung mga bata para sa face-to-face classes, ay doon na po, ma'am, na-implement. Pero hanggat hindi pa po naisisiguro na safe na po yung mga bata, kasi i-assess pa naman ito, ma'am, ng mga DRRM focal persons po natin at DRRM coordinators. Mabilis lang daw ang magiging assessment sa mga eskwelahan, lalo pat may sariling DRRM officer ang bawat paaralan. Dito, ma'am, ay pinupuntahan din, ma'am, ng mga school heads po natin. Binibisita naman po nila kasi sila ang may kalaman kung paano po yung sitwasyon ng mga paaralan. Baha pang ilang lugar sa Dagupan City, kaya pabor sa ilang estudyante ang suspension ng face-to-face classes. Para po sa akin, opo, kasi po marami pong bahay na pasukan po ng tubig. Tsaka kahit tumigil pa po yung ulan ngayon, hindi pa po agad-agad na nawawala yung tubig po sa loob ng bahay. Habang suspendido ang face-to-face classes, nanawagan ng DepEd sa mga learner na gawing produktibo at kapaki-pakinabang ang oras habang isinasaalang-alang ang kaligtasan. Ang mga estudyante na ito sa Dagupan City, sinamantalang kawalan ng face-to-face classes para makapag-ensayo para sa sasalihan na dance competition. Kapag walang klase po, yung marami po akong time para mag-training dahil po sa papalapit po na competition. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa bawat schools division offices para mamonitor ang sitwasyon sa iba't ibang eskwelahan sa rehiyon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 3 bagyo na ang minomonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Neneng huling namataan sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, tutumbukin ito ang northern Taiwan. Posibleng lumabas na rin ang PAR bukas at hihina bilang low pressure area. May 2 pang bagyo sa labas ng PAR, isa sa West Philippine Sea at isa sa Pacific Ocean. Ang nasa West Philippine Sea ay tutumbukin ang southern China, habang ang isa pang nasa Pacific Ocean ay posibleng lumapit o pumasok din sa PAR sa susunod na linggo. Ang mga sama ng panahon malapit sa bansa nakaka-impluwensya pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansang ulanin ang Northern at Central Luzon. Malalakas ang buhos, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, puspusa na ang clearing operations sa gubuhong lupa sa Ground Zero ng Barangay Gisad-Surong sa Baguio City. Nakatutok, live si Sandy Salvacio. Sandy? Hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang clearing operation ng mga otoridad dito sa Ground Zero ng pagguho dito sa Barangay Gisad-Surong, Baguio City. Triple ingat ngayon ng mga otoridad lalo na't saturated o malambot ang lupa sa naturang lugar. Sinimulan kahapon ang clearing operation sa Ground Zero ng landslide sa Barangay Gisad-Surong, Baguio City na ikinasawi ng ilang katao. Tulong-tulong ang mga kawani ng pamahalaan, barangay officials at mga volunteer sa paglilinis ng mga nagkalat na basura at paghahakot ng mga debris. Pinuputol din ang ilang kawayan doon. Try to at least mitigate, no? Mitigate man lang the landslides that would actually occur in the future. Kung malakas ang hangin, no? Linulusan niya actually yung lupa, which is already saturated as of this now. Ayon sa CDRRMO, bagamat hindi pa opisyal, inirekomenda na ng LGU na isama sa no-build zone ang naturang lugar sa Mines and Geosciences Bureau. We cannot actually say that it's a no-build zone, until our MGB actually will be coming and assessing the area. Though we are recommending it. After ng clearing operations namin, pag gumanda-ganda yung panahon, they'll be coming to assess the area also. Ang protocol po talaga, pag nagkaroon na talaga ng landslide, magiging very high
susceptible na ito sa landslide sa ating map. Pina-finalize lang po namin yung areas. Ini-study natin yung satellite images. Samantala, kagabi ang huling lamay ng 7 nasawing magkakamag-anak na puno ng pakikiramay at pagdadalamhati ang huling gabi ng burol. Isa sa mga nagpaabot ng huling pamamaalam ang ama ng pumanaw na 8 taong gulang na si Elisha Grace. Sa akin naman medyo emotional, pero masasabi ko lang talagang ganoon ang buhay. Ang Panginoon na lang ang alam ko ng anak ko at sa lahat ng aking mga kamag-anak na nawala. Alam ko na sila ay nasa Panginoon na. Kinausap na rin daw sila at iba pang mga apektadong pamilya ng lokal na pamahalaan ukol sa pagiging no-build zone sa dating kinatatayuan ng kanilang bahay. Maghanap po sila ng rerentahan namin for 6 months, then i-relocate kami kung saan man banda kami pupunta. Sabi nga ni Mayor na no building zone na po yun, totally reclassified. At saka talagang at least na po yung area na kung sakaling babalik kami doon. Kaninang umaga, inihatid na sa kanilang huling hantungan ang mga labi ng biktima. Chris, yung ilan sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Yung ilan sa kanila ay pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Patuloy naman ang tulong na ibinibigay sa kanila ng lokal na pamahalaan. Samantala, nakataas na sa red alert status ang Emergency Operation Center ng MGB sa ilalim po ng DENR nang sa gayon ay maigpit nilang mabantayan ang landslide at flooding incident sa buong rehiyon. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Muling umapaw ang Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales, kaya binaharin ang ilang gusali ng lokal na pamahalaan. Tutukan sa report. Muling umapaw ang Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales. Binaha maging ang ilang gusali ng lokal na pamahalaan. Abot hanggang 4 na talampakan ang antas ng baha. Nanatiling isolated ang daan-daang residente na nakatira sa hilagang bahagi ng ilog matapos masira ang dike at tangayin ng rumaragas ang tubig ang tulay. Ang muling pag-apaw ng ilog ay bunsod ng patuloy na nararanasang ulan na epekto ng habagat. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at sumunod sa abiso ng autoridad. Nasa 336 na pamilya katumbas ng 1,076 individual sa Olongapo City ang lumikas dahil sa pagbaha. Pinakamaraming evacuees mula sa Barangay Santa Rita. May mga inilikas din mula sa Barangay New Cababae, Barangay New Ilalim, Mabayuan, Old Cabalan, Calaklan, Gordon Heights, West Tapinac at West Bahak-Bahak. Mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon ng mga evacuee at tiniyak na naibibigay ang kanilang mga pangangailangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nakararanas pa rin ang pagbaha ang ilang bahagi ng downtown area at iba pang kalsada sa Dagupan City. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahigit 2 linggo na nakaka-experience ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod ng Dagupan. Bagamat sa monitoring ng otoridad sa ngayon ay unti-unti nang bumababa ang antas ng baha sa ilang lugar. Binabaha pa rin ang ilang lugar sa Dagupan City. Bunsod pa rin ito ng habagat na sinasabayan ng high tide. Mag-aalas 10 kaninang umaga, gutter deep ang baha sa A.B. Fernandez Avenue. Sa monitoring ng mga opisyal ng Barangay 1, humuhupa ng baha kumpara nung nakaraang mga araw. Hindi na masyadong mataas kaya nagawa water pump sila. Yung may iba dyan, makikita mo naglalagay sila ng sandbag. Dahil sa baha, apektado ang ilang negosyo sa downtown area. May ilang establishmentong pansamantalang nagsara para hindi pasukin ng baha ang kanilang pwesto. Habang ang iba, late nagbubukas ng pwesto. Umiikot kami, makikita namin kasi malalaman mo pag mataas ang tubig. Yung mga ibang stalls na umabot ang tubig, medyo sinasarado nila. Kasi ang flood, papasok sa pwesto nila masisira yung mga aqua nila Gumagamit ng water pump ang ilang negosyante para mailabas ang tubig na pumasok sa loob ng kanilang mga pwesto. Mahirap po, ma'am, magtsakada ng baha. Kaya tiyaga lang po. Akala ko po wala na pong tubig. Mayroon pa pala pong tubig. Giit ng mga opisyal ng barangay na maliit na porsyento na lang sa mga establishmento ang napapasukan ng baha. Pinataasan na rin kasi ang karamihan sa mga pwesto sa downtown area.
Maya't maya ang monitoring ng otoridad sa mga binabahang lugar sa syudad. Chris, update naman dito nga sa may kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue, partikular sa may downtown area o sa may sentro ng Kalakalan. Sa mga oras nga na ito ay apektado pa rin ng pagbaha itong main road, gutter deep pa rin yung antas ng baha. Bagamat sa ating pag-iikot, Chris, sa mga pamilihan, partikular sa may Magsaysay Fish Market at maging doon nga sa may Malimgas Public Market, so far ay wala namang baha doon sa mga lugar na yon dahil elevated nga yung portion ng pamilihan. So yung mga consumers, yung mga namimili, Chris, ay medyo apektado lamang sila ng pagbaha. Pag sila dumadaan nga dito sa may mismong kalsada, makikita natin na karamihan ay nakasuot ng bota para makalusong dito nga sa baha. Samantala, Chris, sa monitoring ng POSO, passable ang lahat ng kalsada sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang residenteng apektado ng pagbaha dahil sa muling pag-apaw ng Marusay River, bumalik ulit sa evacuation center. Narito ang report. Bukod sa Dagupan City, Mangaldan at Santa Barbara na naunang nagdeklara ng state of calamity, isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Bugalyon, Pangasinan dahil sa matinding epekto ng habagat na pinalalakas ng mga nagdaan at kasalukuyang sama ng panahon. Isa ang bayan sa mga nalubog sa baha at niragasapan ng flash flood ang lugar gabi noong Linggo. Marami pa rin ang binabahang lugar sa Pangasinan, kabilang ang bayan ng Calasiao. Matapos ang bahagyang pagbaba ng antas ng Marusay River noong weekend, muli itong umapaw matapos makaranas ng malakas na pag-uulan simula noong Lunes. Sa ngayon po, meron pa rin po tayong 21 barangays na may naitalang pagbaha. Although majority po dito ay walang madaluyan yung tubig, kaya hindi pa po tuluyang humuhupa yung baha sa kanilang lugar. Dahil sa muling pag-apaw ng ilog, balik evacuation center ang ilang residente. Sa tala ng MDRRMO kaninang alas 12 ng tanghali, 50 pamilya katumbas ng 177 na individual ang nasa Calasiao Sports Complex na pangunahing evacuation center ng bayan. Galing ang mga evacuees sa Gabon, Lasip, Mancop, Poblacion East, Lumbang at Talibao. Binabaha pa rin ang ilang kalsada sa bayan. Pahirap ito sa mga residente at motorista. Passable pa naman sa mga maliliit na sasakyan ang mga pangunahing kalsada sa bayan. Samantala, tumulong na rin ang ilang residente sa paglilinis sa lugar upang kahit papaano maalis ang mga bumarang basura sa kanal na nagpapalala ng baha sa bayan. Para di mabara yung basura sa butas. Dami na ako. Isang sako na. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang Binga at Ambuklaw Dam. Ayon sa Pag-asa, 2 gates ang nakabukas at naglalabas ng tubig sa Binga, habang isa naman sa Ambuklaw. Pinag-iingat ang mga residenteng malapit sa ilog sa Itogon at Bokod Benguet na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig. Sa nakalipas na 24 oras, tumaas ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang level ng tubig sa Ambuklaw at Kaliraya Reservoirs. Dinagsa pa rin ng mga job seeker ang special recruitment activity sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Nagsagawa ng special recruitment activity ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan, katuwang ang partner agencies para sa mga nais magtrabaho abroad. Isa si Gina sa mga nag-apply. Bilang isang ina, hindi raw sapat ang kanyang kinikita bilang sales lady. May 2 siyang anak na pinag-aaral sa kolehiyo at high school. Nais daw niya maging OFW sa Qatar. Sa hirap po ng buhay dito sa Pilipinas, kaya po kailangan umalis para sa pamilya po. Kasi sales lady lang po ang trabaho ko dito, maliit po yung sahod. Si Allison gusto niya maging waitress sa ibang bansa at makaipon para sa kanyang kinabukasan. I'm looking for career growth po, sir. And I want to work abroad din po and to experience international standards din po, sir. Medyo po yung salary dito, sir, yung offer. So that's why I decided to apply po to work abroad. 7 bansa ang naghihintay sa mga job seeker na nag-aalok ng halos 1,500 na trabaho. Kabilang ang Japan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, USA at Cambodia. Kabilang sa mga trabahong inaalok ay ang academic teachers, learning aids,
Meron din sa larangan ng medical tulad ng nurses, skilled workers, family driver at household service worker. Hopefully po, makakuha po sila ng proper employment through PESO at sa mga partner agencies natin at hindi lang magkaroon ng band-aid solution which is yung mga ayuda-ayuda, mga financial assistance. So dahil magkakaroon ka ng trabaho, long-term yung epekto po nito sa personal growth at para sa family din ng taong makakakuha ng trabaho. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasagip naman ang isang sugatang balyena na napadpad sa dalampasigan ng barangay Burayok, Pagudpod, Ilocos Norte. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, isa itong pygmy killer whale. Halos 3 metro ang haba at may bigat na 180 kilos. Sa pagsusuri, may sakit ang balyena at may nakitang sugat sa katawan. Dinala ito sa rehabilitation area at nang manumbalik ang lakas, pinakawalan din ito sa dagat. Posible umanong na-stranded ang balyena dahil sa sama ng panahon. Muling isinusulong sa Kamara na ipasa ang Child Safety Against Gun Violence Bill o House Bill 10058. Ito matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon na ikinasawi ng 2 menor de edad na estudyante. Kabilang sa mga layunin ng panukala ang paglimita sa access ng mga menor de edad sa mga armas, paigtingin ang seguridad at kahandaan ng mga eskwelahan sakaling may school shooting, pagpapanagot sa mga magulang, guardian at mga opisyal ng eskwelahan na bigong aksyonan ang mga banta ng karahasan, pati na ang mga hakbang kontra bullying at pagtatakda ng guidance counseling at intervention programs. Pinaiimbestigahan naman sa Senado ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa pagdinig sa Senado noong July 1, lumabas ang posibilidad na ang mga school shooter ay naimpluwensyahan ng Nihilistic Violence Extremism o NVE, kung saan hinihikayat ang mga bata na gumawa ng karahasan gamit ang chat groups ng ilang online games. 54 na insidente ng landslide na itala sa iba't ibang lugar sa Cordillera ayon sa MGB. Tutukan sa report. Patuloy na nararanasan ang masamang panahon sa ilang lugar sa Cordillera, partikular sa Baguio City at Benguet, dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat. Pero ayon sa Pag-asa, mas mahina ang mararanasang pag-ulan ngayon kumpara sa mga naranasan noong mga nakaraang linggo. Itong linggong ito, medyo mahina dahil tropical depression si Neneng at medyo malayo siya. No? So ibig sabihin, hindi siya masyadong malakas. Hindi niya napapalakas masyado itong southwest monsoon natin. Magpapatuloy raw ang mga pag-ulan hanggang sa weekend. Dahil dito, pinangangambahan pa rin ang mga insidente ng landslide dahil saturated na ang lupa sa maraming bahagi ng kabundukan sa probinsya. 90% kasi ng land area sa rehiyon ay may tsansa ng pagbuho, lalo ngayong walang tigil ang pag-uulan. Sa kabuuan, 633 barangays ang kabilang sa listahan ng flood at landslide-prone area sa Cordillera ayon sa Mines and Geosciences Bureau. At magmula ng manalasa ang bagyong Maymay, 54 na ang reported landslide sa rehiyon. Karamihan na itala sa Benguet. Mahigpit ding binabantayan ng MGB ang mga secondary hazards, kabilang ang mga pagguho ng lupa kung saan nasasarahan ang daloy ng mga ilog. Magkakaroon po tayo ng temporary damming, and kapag na-breach yung dam, pwedeng magkaroon ng flash floods sa low-lying. Samantala, pinaghahandaan ng MDRRMO La Trinidad ang posibleng epekto ng bagyong Neneng. Yung mga landslide-prone area, bibisitahin po ulit namin para ma-warningan yung mga tao. Naka-alert pa rin yung emergency operation centers namin. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado ang 33 anyos na lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa search warrant operation ng otoridad sa Lingayen, Pangasinan. Nakuha sa operasyon ng tinatayang 89.9 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 600,000 pesos. May na-recover din na baril, mga bala at iba't ibang drug paraphernalia. Nasa kustodiya ng Lingayen Police ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 at RA 10591.
Wala pang pahayag ang sospek. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Itbayat, Batanes, pasado alas 12 ng tanghali kanina. Ayon sa MDRRMO Itbayat, hindi umano gaanong naramdaman ang pagyanig sa lupa. Naramdaman ang Intensity 1 sa bayan ng Claveria sa Cagayan at sa Bacara, Ilocos Norte. Ika-4 sa kabataang inanod ng rumaragasang ilog sa Bulacan, natagpuan na. Naka-alerto, Jewel Fernandez. Sa videong ito, sinasaway ng mga taga-barangay ang mga kabataang naliligo sa Marirao River sa San Jose del Monte, Bulacan sa kabila ng ragasaan ng tubig noong Lunes ng nakaraang linggo. Pero ilang kabataan pa rin ang tumalon at lumangoy. Hindi nakunan ng video pero may 4 pa umunong kabataang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng nasabing ilog noong araw na iyon. Isa sa kanila ang 18 anyos na si Mark Ivan Hirona, na tinangay ng rumaragas ang ilog. Umaga ng Sabado natagpuan ng kanyang labi sa Tabon Creek sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. Ang sakit na! Iniwan mo kami! Ang hirap mo! Nauna nang natagpuan sa Tabon Creek ang mga labi ng 3 kasama ni Hirona. Kwento ng mga kaibigan ni Hirona, madalas silang naglalaro sa ilog. Pero matapos ang nangyari, ayaw na nilang bumalik doon. Marunong naman po sila lumangoy kaso nga lang po pagod na siya sa kanila Ang mga taga-barangay Gaya-Gaya kahit linggo at mababa ang ilog, nag-iikot para matiyak na walang maliligo sa ilog. Kasi pag tumaas, lumaki ng ilog, pinapalikas namin sila. Yung sinasabi po talaga namin yung mga batang naliligo po. Kaso lang talagang matitigas din po talaga yung ulo ng mga bata. Pag bumilakas yung ulan, nag-ibig po kami talaga din sa ilog para pagbawalan yung mga bata. Tuloy-tuloy naman po yung aming pag-iipit. So yung mga signage po, yun po yung dadagdag siguro po. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Tila sina-side-eye ng aso na si Snow ang kanyang amo matapos itong mapagalitan. Ayon kay News Cooper Maridel, pinagalitan at pinalabas sila si Snow dahil kumain anya ito ng hilaw na hotdog na nasa lamesa. Madalas din daw talagang ganyan na makatingin ang kanyang aso lalo na kapag may kasalanan ito, ayon kay Maridel. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.